Yo, what's up mga kabutingting? Magandang umaga sa ating lahat mga kabutingting at welcome back sa ating munting channel. Yan, andito tayo ngayon sa Barangay San Isidro at sakop ito ng Tomas Upos. At meron tayo ditong home service mga kabutingting, medyo malayo-layo, dalawang sakay. Yan, baka ito yata yung bahay na ito. At hindi na ako nagsimula doon sa bahay kasi hahaba lang. So ayan, ito ay tawag or text lang at nirekomenda lang ako dito sa shop doon sa Sugod, doon kay Sir Edwin. So punta tayo, pasok tayo mga kabutingting. So ayan, ito yung bahay nila mga kabutingting at pasok tayo. Sir, saan po ba sir? Saan? Nadiha tayo mga kabutingting. At hindi ko kilala yung may-ari. Mamaya tatanungin natin kung anong pangalan ng may-ari. Tanghali na mga kabutingting. So ayan, yung gagawin natin Samsung ang tatak mga kabutingting, twin tab na Samsung 8.5 kilograms. Anong problema nito sir? Mayroong maandar, pagkalagay din ang maandar maubong. Ito daw mga kabutingting, sa umpisa daw ay umaandar, tapos habang tumatagal uugong sir. Maubong. Kukuha muna tayo, ilagay ko muna tong bit ko mga kabutingting. Ano nga pala pangalan nila sir? Sige sir, may extension ako, huwag mo na gamitin yan. Intoy. Intoy, Sir Intoy. So ayan, bago ko nga pala ito umpisahan mga kabutingting ay disclaimer lang. Lahat po ng video na ina-upload ko sa aking YouTube channel ay based lang po sa aking experience at hindi ako dito nagmamagaling. So, yan, nakasaksak na. Sinaksak mo na, sir? Ayan, dahil sinaksak na rin naman yan ni sir, try na natin. Ayan, lagay muna natin ito dito. Nakasaksak na po. Ano na? Ano? So ayan, ay nakasaksak na daw. So pwede natin itong ikutin, itong timer. At yung dryer po ba sir, okay? Oo, tuyok pang yung dryer. May ikot pa daw, tuyok. Oh, Wala ganun siya, basta maandar. may ikot naman. Pagkalugay, sabi na kung may karga, hindi na maandar, maubong na lang. So kung nakita nyo naman mga kabutingting, agutin lang muna natin yung saksakan. Ito daw ay ano nga yung ulit sir? Umaandar siya primero, Oo, lalo na kung may karga. Tapos pag matagal na, uugong na lang. umuugong na lang siya. Ito daw mga kabutingting, sa umpisa daw ay gumagana naman siya pero habang tumatagal ay umuugong na lang. So dahil umaandar naman at ganoon din yung spin dryer, umaandar daw. At ilahin natin ito dito para medyo maluwag-luwag. Dito tayo sa likod, diretso. At sila sir, sige lang, ibaba mo lang sir. Yan, tanggalin lang natin yung mga tornilyo. 3 tornilyo na lang yung nakalagay. Kabutingting, ito na yon. At may napansin ako kaagad nito, yung gearbox nito or gear case ay tingin ko may problema. Dahil kung nakikita nyo, basang-basa. Ayan. At maluwag din yung fan belt nya. Pero ito naman ay kung hindi ako nagkakamali ay may adjustment. Hilahin lang natin. Sandali sir. Ayan, okay na yan sir. Sandal mo lang. At kung napansin nyo mga kabutingting, kaya ako nasabi na
may problema yung gear case niya dahil yan o, kinalawang. At kung nakikita nyo naman dito banda ay hindi. So isa yan sa mga posibleng ito ang may problema, yung gear case, dahil ayan o, basa at wala namang alog yung ano niya, yung pinaka-bushing niya. Ayan o, ayan, hindi nyo makikita. So nakikita ko lang problema nito dahil base sa kwento ni sir ay sa umpisa kung nakita nyo naman ay okay, pero habang tumatagal umuugong na lang. Tingin ko may problema rin yung ito lang, yung gear case lang, at kailangan din natin sigurong testerin itong capacitor. At baka nga rin ito ay ako ang gumawa dahil pansin ko yung ito cable tie, tingin ko akin to, pero hindi ko dito ginawa ito mga kabutingting, doon siguro sa shop at medyo may katagan. Tama ba sir? Oo. Yan. Yung sa shop. Sa shop nga ito ginawa ko, pero medyo may katagalan na rin siguro ito mga kabutingting. Ginawa ko dahil lang huli kong ginawa doon. Pwede nyong bisitahin yung may dambuhalang washing machine na yun yung pamagat, yun yung huli kong ginawa doon sa shop. So ito ay posibleng medyo may katagalan na ito. At try lang muna natin pala itong testerin, itong capacitor, at kukuha ako ng tester. So ayan, may tester na ako dito at kailangan natin itong ganyan lang muna. Tapos bababa ko lang yung aking tripod. Ayan. Saka natin putulin ito at try ko munang yumuko yung aking try ko lang muna tester yung motor nito mga kabutingting, kung ito ba ay magkaparehas pa ng continuity or parehas pa ba ng reading. Yan, ang pakilaman ko lang nito ay tatlong close-in wire connector lang, itong light blue tsaka orange tsaka dilaw. Yan lang yung papakilaman ko nito. So ito yung linya sa motor. Parang mataas yata tong ko. Bababa natin. Yan, para kitang kita. On lang natin itong tester natin at select natin ito sa OL. So ito yung linya sa wire papuntang wash motor. Kung nito ay light blue, ang reverse naman ito ay dilaw at saka kulay orange. Mayroon tayong nare-reading na 28.6 ohms. Dapat itong orange ay ganun din. Ayan, good pa ito. Ngayon tester na rin natin tong capacitor. Ayan, tingnan natin. Yun, mayroon tayong nare-reading na 8.81 microfarad. So tingnan natin kung ito ba ay, tingin ko ay may problema rin tong capacitor. Tingin ko lang ha, ako naman ay nanghuhula lang, hindi ko makita, kailangan ng dalawang mata pa. 3UF, 9UF, 8.8. Okay pa itong capacitor mga kabutingting, kasi ito ay 9UF pa. Ayan no, itong original nito ay 9UF at hindi pa masyadong mababa. So iyon ay uukihan ko pa, hindi pa ito may problema, wala pa itong problema. So nakikita ko lang talaga na problema nito ay yung gear case, dahil kung nakikita nyo, ayan no, basa. Ayan no, basang basa. So hindi na tayo magpakime-kime nito para mabilis lang. Ito lang yung uunahin natin sa pagtanggal. Ayan, tanggalin lang natin tong
tornilyo sa pulsator at para mahugot natin yan. Medyo tanggalin ko muna mga kabutingting at mahirap, wala tayong taga video, walang hawak. So ayan, bali ito na yung pulsator na natanggal ko na. At kung napapansin nyo, ayan ay square. Pero yung mayroon akong dalang bagong gear case or gearbox dyan, tinted. Try kong gawa ng paraan para hindi na ako pupunta doon sa bilihan ng dahil napakalayo. So tanggalin lang natin yung pinaka gear case nasa ilalim. Yan kung nakikita nyo, yan yung gear case. So para matanggal natin yan ay kailangan nating tanggalin yung mga tornilyo paikot, dahil kung nakikita nyo hindi ito madala sa dudukot, pagdukutin lang kasi makaipot yung pinaka niya dito. Ayan, nagtagas-tagas na yung gear case. So tanggalin lang natin yung apat na tornilyo. Yung lahat ng tornilyo nakapaikot. Tataas ko lang yung aking tripod at pasensya na sir, medyo matagal ha. Yan, okay na siguro yan. Yan, habang tayo ay magtatanggal ng mga tornilyo, mga kabutingting, ay mayroon lang tayong shout out Alfredo Domingo ng Malabon City at ang kanyang buong pamilya. Yan, shout out po sa inyo. At ganoon din Renato Aban from Pasig City, Roy ng Pasig City, Yek Vlogs, Darmen, Clodemir Santos, Realidad Miao, Randy Trinidad ng Dumingag, Zamboanga del Sur, Dante Ibanez, Florindo Isidro, Gilbert Lupis from Lingayen, Pangasinan, Tony Isgira, RC Jimenez ng Alicia Bohol, Mr. Alba, Sunstrike, Joey Gaming, G. Santiano, John Santiano, Aguedo Florence Jr. Halin, Ramelo Bernardo, Alex Concepcion, Liutic TV, Kerry Mendoza Vlogger, Maying Tech PH Official, QE Works and Hobbies Teletecture, mga Igsoon Vlog, EW Jingward TV, Jeros Flores Mix TV Vlog, Kois Repair and Tutorial, Manong Lakay, Pilam Country Living, Atimers, Horseshoe TV, Body Train Channel, Farmer Boy, Andy Rabino TV Tik, Edwin Sagaynomix Vlog, Dinlens TV Vlog, Jimenez Eva and Vlog, Bro Gabriel Jimmy, Edgardo Jr. Dato Talavera, Hermes Suarez ng Sapang Bato, Angeles City, Donato Matias ng Malibay, Pasay City, Igay Ilopre ng Quezon City, Ruel Ambas. Yan, mega love shout out po sa inyong lahat at sa ating mga silent viewers, organic viewers. Yan, mega love shout out din po sa inyong lahat at advance Happy New Year po sa ating lahat mga kabutingting. So ayan, bali natanggal ko na yung lahat ng tornilyo na paikot mga kabutingting. Sunod lang natin gawin ito ay tatanggalin lang natin yung isang tornilyo dugtungan para papunta dito sa brake drum at saka sa kanyang basket. At siguro yung pagtanggal niyan hindi ko na ipapakita. So ayan na, kung nakikita nyo mga kabutingting ay basang basa yung niya, yung gear case nya. Ayan may ebidensya pa. Ayan kasi pag mga ganyan, ibig sabihin ay may problema na talaga yung gear case, yung tawag niyan, rubber seal ba tawag diyan doon sa makikita nyo mamaya. At tatanggalin muna natin itong gear case. Ayan ay 4 na tornilyo lang. At siguro yung pagtanggal nito
Hindi ko na ipapakita para mabilis lang tayo at hindi na masyadong humaba yung video natin. Ayan ay napakadali lang naman tanggalin. So ayan, bali natanggal ko na yung gear case mga kabutingting. At medyo nahirapan ako dito mga kabutingting dahil kung nakikita nyo, yan o, buo-buo na yung choke. Medyo mahirap tanggalin at baklasin. Medyo pahirapan sa pagtanggal nito. At kaya ko nasabing ito ang may problema mga kabutingting. Kung pagbabasihan naman natin yung dito sa motor, yan o, grabing kalawang. Pero dito yan, nakikita nyo halos walang kalawang. Ganon din yan dito sa likod, wala din. Dito lang na banda kasi pag umiikot yan, dito lahat sa sahod sa dito banda. Kaya yan ang nagiging hitsura. At pag nabasa na yon, kaya siguro siya umuugong na lang habang tumatagal kasi nga nababasa yung winding niya. So gagawin lang natin ito. At ito nga pala yung sinabi ko kanina mga kabutingting. Yan o, yan, ito ang nagiging may problema itong rubber na to. At hindi ko alam kung anong tawag nito, nakalimutan ko. At kayo na bahala dyan kung anong tawag nito. So ito ay bubuksan natin dahil ito naman ay ililipat ko lang ito doon sa dala kong gear case. Dahil sabi ko kanina, ang gear case na dala ko ay tinted at itong itong pinaka-ihi niya, shafting ay kwadrado. So ito ay mayroon na rin akong mga upload dito kung paano gagawin. Pero uulitin natin para may share ko sa inyo ulit kung paano natin ito maililipat doon sa ipapalit nating gear case. At mayroon pang nito mga kabutingting gagawin. Yan o, itong pulley na to, ito rin ang gagamitin natin dahil yung pulley na dala ko, yung mga pinamili ko sa Raon ay malaki. So ito naman ay hindi basta-basta nasisira. Lagi kong sinasabi yan. Itong tawag nito ay pulya. Bibihira ito masira. Kaya ang ginagawa ko ay nililipat-lipat ko. At kung nakikita nyo, basang-basa. Tingnan nyo yung hitsura sa loob. So yan. So ang gagawin lang natin para mailipat natin tong ihi, ayan, tatanggalin lang natin yung C-clip dyan. O ewan ko kung tama ba ako na ang tawag dyan ay C-clip, dahil ako naman nga ay hindi nag-aral. So ayan, natanggal ko na yung C-clip. At ganun din doon sa kabila, itong ipapalit natin, may C-clip din to. Kasi itong ihi na to, yung sinabi ko kanina, lilipat natin yan dito. So ito ay tatanggalin ko muna yung 4 na tornilyo para matanggal din natin ito. So ayan, tanggal ko na yung 4 na tornilyo. So ayan, kung nakikita nyo, ito sa akin ay bago talaga yan. Ayan o, dito naman yung may-ari sa gilid ko. At ikumpara nyo naman yung, saan na ba yun, yung luma sa bago. Yan, kung nakikita nyo, kahit anong linis yan ay bakat pa rin yung dyan na nililinisan. Yan ay talagang bago yan. So gagawin natin, tatanggalin lang ulit natin itong C-clip. Yan. So ayan, natanggal ko na naman ulit yung yung C-clip or yung pinaka-lock nya. At hindi ko na lang ipinakita dahil medyo mahirap. Hindi naman kasi ako kumpleto sa gamit. Dahil bihira ko ito ginagawa. Pero ito ay naghahanap ako na gamit pang tanggal talaga ng ganito. Wala ako mahanap. So ito ay tatanggalin lang natin. Yan, itong ihi nya. Kuha mo tayo martilyo. Yan, tanggalin lang natin. Pupukin mo lang ito dito. Yan. So ito na yun. So ito ay tatanggalin natin. Itong pinaka water seal, hindi oil seal, kasi tubig naman yung baka nakachamba sa pangalan, nakalimutan ko tinanong ko na to sa kanila minsan pero nakalimutan ko yung pangalan nito. So water seal na lang kasi hindi naman oil yung So ito na yon.
Sunod naman ay tatanggalin din natin itong ehe sa kabila, yung kwadrado. Yan. Sunod, tatanggalin din natin ito kasi yung bago ang ikakabit natin. Ito. Kasi ito ay wala na. Yan o, malaki na ang butas. Hindi pala kita. Yan o. Yan, malaki na ang butas nito kaya pinasok na ng tubig. Malabog na ni sir, ikaw man. Yan. Okay ra? Silang. Okay ra. So, punasan muna natin ito. Grasa, di ko kinanglan. Yes, sir. Ikaw, kung gusto mong dagdagan ng grasya to, mas maganda. Yung bago. So, ito mga kabuting-ting ay ilalagay natin dito sa, ayan, dito sa replacement na ito naman ay magkahalos, magkaparehas ang laki nito. Dahil ito ay replacement na rin naman ito. Dahil sabi ko nga ay nagawa ko na rin ito at naalala ko na ito ang pinalitan ko noon. Pero may katagalan na. Dahil yung tatak nito, ayan, nakikita nyo, EX. So, ito naman sa akin ay MX. So, tingin ko naman ay magkaparehas lang ng butas nito. Pero hindi ko pa ito nasubukan na sa EX ikabit sa ibang brand na MX. So, ngayon natin malalaman. Ayan. Kung nakikita nyo ay kasyang-kasya at umiikot. Yan. So, saka natin ilalagay itong water seal. Yan, ito. Water seal na lang ilagay pangalan natin nito para hindi naman kasi ito langis. So, lalagyan muna natin ng grasa ito. Yan, ito. Para mas maganda. Yun, may grasa naman yung may-ari. Lagyan natin. Pero ito, sa original, kung nakikita nyo, wala talagang grasa yan. Pero nabuksan na rin naman natin dahil nag-convert tayo. So, lalagyan natin. Para mas tatagal or titibay. Yan. Kahit konti lang, pwede na. Ang pinakamaraming mas maganda lagyan, yung nandoon sa loob. Doon sa... Mamaya, pakita ko na lang kasi hindi ko alam mga pangalan yan. Dahil ako nga ay... Sabi ko sa inyo, ito ay experience lang. Hindi ko to pinag-aralan. Kaya hindi ko alam yung mga pangalan talaga. So yan, kung nakikita nyo ay nakabit na natin. At napakaganda nyan dahil may grasa. Sunod, dito naman tayo. Babalik lang natin itong isang yan, washer. Yun naman ay ito naman yung washer para talaga yan dito. Dahil kung nakikita nyo ay bagong bago. So, ikakabit lang natin yan. Sunod, kakabit na rin natin ito. Ang pagkabit nito, mas madali lang kaysa doon sa pagtanggal. Kasi pero kung mayroon ka lang gamit nito, mas madali din. Kaso wala kasi akong hindi ako kumpleto sa gamit. Kaya medyo nahihirapan ako. So, yan, kung nakikita nyo, nakabit na. So, at kung napapansin nyo, medyo nakabuka yung C-clip na yan, yung tinanggal ko. So, ang gagawin lang natin dyan, ay gumamit lang tayo ng pliers or kahit ano, basta ayan ay maigaganito mo lang yan siya para hindi basta-basta matatanggal. Pero ayan naman, kahit hindi basta-basta natatanggal yan, kahit itutulak mo, basta itong sikip niya ay tumama dun sa pinakagatla yan o, kahit anong hugot nyo dyan ay hindi na matatanggal yan. Pero mas maganda pa rin ay ayusin talaga natin para tatagal at mapakinabangan ng may-ari. Gagamit lang ako dito ng side cutter. So yan. Kita nyo. Yan ay hindi na masyadong nakabuka. At ganyan talaga ang forma niyan. So ayan ay okay na. So ito yung sinabi ko kanina. Ito naman ay may grasa na talaga. Pero ito ay tipid sa grasa. Dahil hindi ko alam. Nahirap magsalita. Ayan o, kukunti lang ang grasa. Pero hindi ko lang alam kung pare-parehas lang ba ang grasa. Parehas lang ba, sir? Kulay lang magkaiba, no? So, yan. Sabi ni sir ay magkaparehas lang daw. Ito naman ay wala akong alam sa mga ganito. So, dadagdagan lang natin ito kasi medyo kukunti.
Paghaluin na lang natin yung pula at saka kulay green. Tawa tuloy yung may-ari, mga kabutingting. Kasi kung bibili pa kami doon, malayo. Bili mo anong oras ba yung nakasakay ako doon? Hindi naman kalayuan talaga, mga kabutingting. Ang problema nga lang, yung mga driver, akala ko sa Maynila lang gumagapang yung mga bus, pati rin dito sa amin gumagapang na rin. Dahil kung tatakbo ka nga ng tatakbo, wala kang pasahero, wala silang iuwi sa kanilang pamilya. Naintindihan ko naman din yun kasi ako ay medyo may katagalan din ako nagkonduktor dati. So ayan, meron ng laman yan. Ewan ko lang kung nakita sa camera. Kwento kasi ako ng kwento eh. So pwede na yan. Excuse me. So salpak lang natin. At bago pala natin isalpak, kailangan ito, yan, may mga gatla yan. Tatama yan dito sa mga ano niya. Parang tawag niyan yung tawag niyan pinaka-stopper ba para hindi umikot. So ayan ay papasok natin. So ayan, napasok na. So saka natin ito ikabit. Yan. Ang ano naman ito ay kahit magkaiba ang brand ay halos magkaparehas yan ito. Yan. Yan, kung halos nakikita nyo, yan, magkapare-parehas yan. At ito ay subok ko na, hindi ko lang ito ngayon na ginawa. Mayroon na rin ako mga upload dyan na mga ganito ang ginagawa ko. Ito naman ay tumatagal dahil bago naman yung pinaka gear nya. At ang nasisira lang talaga nito kalimitan ay yung inner gear, yung nasa gitna. Kasi ang gear nito ay 5. Isa sa gitna at 4 sa tagiliran. Bawat kanto. So ito ay babalik lang natin. Yung 4 na tornilyo. So ayan, balik ko na yung 4 na tornilyo. So ito ay kakabit ko lang muna ito dito. So ayan mga kabutingting, bali hindi ko na lang ipinakita sa inyo kung yung pagkabit sa gear case para hindi na masyadong humaba, at binoise over ko na lang ito. At yung panbelt na yan mga kabutingting ay pinabilhan ko na rin dahil yon, kung nakikita nyo, ay sira. At pinabilhan ko yan siya ng M28 saka M29 para sigurado na walang sablay. So post ko muna ito mga kabutingting, at siguro ay itutornilyo ko na ito paikot at hindi ko na ipapakita. So ayan mga kabutingting, habang bumibili yung may-ari ng panbelt ay ito ay ano muna natin, assemble muna natin. At ito ay yan, balik lang natin itong pinaka preno nya sa, at tingin ko yung preno nito ay kinalawang na rin, pero ito naman ay tingin ko tatagal pa. Kailangan pag ito ay matandaan ka kung saan ito nakakabit. Di pala nakikita sa camera. Yan. Kung saan mo to tinanggal, dapat doon mo rin siya ibabalik pagka ibabalik na yung ano niya. Ayan. Sunod natin gagawin ay ito, ibabalik lang natin yung wirings. Ito naman, ang pagbalik naman nito ay madali mo lang to ibabalik dahil isusunod mo lang naman ito sa mga kakulay niya. So ayan na. So antayin ko muna yung may-ari na bumili ng panbelt. Yung ginawa ko, yung kinabit ko, na ang problema ay yung gear case lang ba ang dahilan kung bakit siya gumagana naman sa umpisa at habang tumatagal ay umuugong na lang. Dahil sa tingin ko, kaya siya umuugong dahil nababasa yung motor. Dahil sa dahilan sa
gear case dahil may tagas na. So continue ko na lang ito mamaya ang video pag nandito na yung may-ari at kung makabili ba siya ng pan belt. So ayan mga kabutingting, bali nakabili na ng pan belt at ito mga kabutingting ay hula-hula ko lang ito. At ang pinabili ko kay sir ay M28 tsaka M29. So dito muna tayo sa M28. Ito ang ano ko nito, calculation ko nito ay M28. Pero ewan ko lang kung nagkamali ako. So ngayon ay kakabit na natin. At bago natin ikabit mga kabutingting ay gusto ko lang ipakita sa inyo na yung pulley sa yung pulley sa motor ito at yung pulley nito, yung gear case ay kailangan dapat yan ay magtapat talaga yan siya. So ayan ay tapat na yan at hindi ko na ipinakita sa inyo. So ikakabit lang natin itong M28 kung tama ba yung calculation ko or yung ano ko, tansya ko. So ito ay kakabit lang natin at madali lang naman itong ikabit. So ayan, at medyo may kahigpitan pero try natin. Para sa akin medyo masikip. So mukhang nagkamali ako ng tansya. Buti na lang ay dalawa ang pinabili ko. Ito naman kasing motor ay wala kasing adjustment pero mayroon naman siyang abang na pwedeng butasan. So tatanggalin ko lang itong pan belt dahil medyo may kasikipan. Medyo hirap sa pagtanggal. Gamit lang tayo ng clutch screw at mahirap. Yan. So ang sakto talaga nito pala ay M29. Ito naman ay tansya ko lang or calculation sa mga hula-hula lang ba kasi ay ang pulley nito ay lumaki. So dito tayo sa M29. So ayan ay saktong-sakto lang talaga yan. Hindi masikip at hindi rin siya maluwag. So ngayon ay itatry natin at lalagyan natin ng tubig. At sinabi ko kanina dapat ito ay bibilis kasi nga ay lumaki ang pulley at yung pulsator pala ay ikinabit ko na at hindi ko na lang ipinakita. Ayan ang pagkabit sa pulsator ay napakabilis lang. Papasok mo lang sa ihi yung butas at kailangan dahil kwadrado dapat ito ay mahigpit kasi pag maluwag yan ang mangyayari naman yan ay bibilog yung kwadrado na ito, yung pulsator. So ay lalagyan natin ng tubig at para masubukan. Yan, naglagay muna ng tubig. So i-push ko muna to at lalagyan natin ng tubig. So ngayon mga kabutingting ay mayroon na siyang tubig. Yan, hindi pa talaga yan natatry. So ngayon ay ikutin lang natin yung timer. Ay, hindi pala aandar dahil hindi pala nakasaksak. Kaguwang talaga. Sinabi ko kanina mga kabutingting, ito ay dapat bibilis kasi lumaki yung pulley nito. Yan o. Tayo na ang humusga kung lumakas ba. At tatanungin natin yung may-ari. At itutudo pala natin ito at para makita ni sir na hindi na siya hihinto. Sir, bumilis ba? Ito ay bibilis talaga ito mga kabutingting kasi yung pulley nga ay malaki. Dahil yung pulley na yun ay pang sharp. At ito yung, sana ba yan? Ito yung pulley talaga na para dito. At hindi lang siya magkasukat doon sa ipinalit nating gear case. Kaya yung pulley pa rin na replacement ang ikinabit ko. Yan. Bibilis yan sir. Kasi dako man ang iyang pulley. Yan ang maganda sir. Talaga nakakakuha ng dumi. So dito naman mga kabutingting ay tignan natin. At kailangan patapusin ko muna ito mga kabutingting kasi ang base sa kwento sa akin ni sir kanina, ito daw kasi ay sa umpisa umaandar naman. Kung nakita nyo naman kanina nung pinaikot natin sa simula't simula ay gumagana.
pero habang tumatagal daw kasi ay umuugong na lang. So ngayon natin obserbahan, dahil tinudo ko naman yan, kung uugong pa ba. At yan, tingnan natin dito kung mayroon pa bang tagas. Kahit gaganunin mo sa kamay ay wala ka nang ano nga na tagas yan, dahil ayan ay bago, hindi naman yan kinahoy. Yun nga lang ay nag-convert nga lang ako. Wala talagang tagas. Pagka malalaman mo kasi sa tagas, kahit yung original, pag igaganyan mo lang yung kamay mo dito, sigurado yan dahil umiikot yung puli. May tilamsik dapat yan dito sa kamay. Ayan naman ay wala. Ayan o. Ayan, wala talagang makikita kahit man lang ano, yung basa-basa na konti, wala talaga. So antayin ko na lang na matapos ito mga kabutingting, kung hindi na ba siya uugong. So ayan mga kabutingting, bali natapos na. At andito naman yung may-ari, yan si Kuya Entoy. At ito mga kabutingting ay hindi na siya yung reklamo niya na sa umpisa okay naman, pero habang tumatagal ay umuugong na lang. At ito ngayon ay kahit hanggang siya natapos siya, hindi na siya umugong. Tama po ba sir? Ayan. So ito ay okay na, at ang dahilan lang dahil doon sa gear case, dahil pagka may tagas na kasi yung gear case, pagka mabasa yung motor, pwede yun siya paano ba maipaliwanag yun? Pag nabasa yun siya, pwede yun siya na Process ng pag-ground? Oo, pag nag-ground yung pag nag-ground, uugong na lang siya dahil hindi alam ng motor kung saan siya iikot, dahil nga sa nabasa na yung pinaka-winding niya. So yun lang, ewan ko kung tama yung paliwanag ko. Ito naman kasi hindi ko pinag-aralan. So yun lang kasi yung nakikita ko, dahil kung nakita nyo naman kanina, kahit papaandarin natin na wala siyang ano, para makita nyo lang. So paandarin natin na wala siyang pan-belt, malalaman mo kasi na may problema yung bushing, hirap siyang iikot at uugong. So ito ay ano na lang ito, extra na lang ito na paliwanag. Pag motor naman din ang problema, ang tunog naman noon gaganito, gaganon siya pagka umikot. Pero ngayon ay tingnan nyo, at isasaksak ko lang dito yung power cord. Ngayon naman ay ikutin ko lang yung timer dito sa taas para umandar. Ito ba yun sir? Ayan. Kung nakikita nyo o naririnig nyo, wala kayong maririnig doon sa sinabi ko na hirap siyang umikot, at saka kung motor ang problema, gaganito siya. So ayan, kung nakikita nyo, so wala kayong narinig doon sa sinabi ko na hirap siyang umikot. Yun yung palatandaan na bushing. Pagka gumanito naman yung motor, yun, may problema ang motor nun. So ang nakikita kong problema lang ay doon lang sa gear. So siguro dito ko natapusin ang video natin sa araw na ito. At kung mayroon kayong natutunan, pwede bang palike at pakishare na rin kung maaari. At higit sa lahat, kung bago ka dito sa aking munting channel, pwede bang hilingin ko yung pag-subscribe mo, at pindutin mo na rin yung bell notification dyan para ma-notify ka pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. So yan, laging nag-iwan sa inyo ng ingat tayo palagi, at God bless po sa ating lahat mga kabutingting.